Mga kapatid, ang mga titik ng ating mga ninuno pagkatapos ng mahigit 60 taon ng pananahimik ay sumisira sa mga lumang sistema sa loob lamang ng 3 taon. Ngayon, ang pinakakahanga-hangang digmaan ng mga titik sa kasaysayan ng sangkatauhan ay nagaganap sa Aprika, sa kontinente ng kadiliman, kung saan naghari ang Pransiya sa loob ng 60 taon. Mayroong 300 milyong tao na naninirahan, ngunit 70% sa kanila ay nananatiling walang muwang. Ngunit nagsimula ang isang pagbabago na ikinagulat ng buong mundo. Isang bansa lamang sa mundo ang naging isang maunlad na bansa na hindi kailanman naging kolonya ni Numan, ang Pilipinas. Ang kanilang titik, ang sulat wika, ay naghahanda na palayain ang 300 milyong katao. Ang Pranses ay bilangguan, ang sulat wika ay kalayaan, isang hindi pa nangyayaring pangyayari ang naganap ng 15 bansa ang sabay-sabay na nagbayad upang kilalanin ang sulat wika. Anong nangyari? Ang kamanghamanghang katotohanan ay ihahayag ngayon. Noong nakaraang taglagas, binisita ko ang isang elementarya sa labas ng Dakar, ang kabisera ng Senegal, bilang bahagi ng isang proyekto ng UNESCO. Pagpasok ko pa lang sa silid-aralan, nagulat ako sa tanawing nakita ko. 30 bata ang nakaupo sa loob, ngunit ang kanilang mga mata ay walang-wala at walang buhay. Isang guro na Pranses ang may sinusulat sa pisara, ngunit ang mga bata ay nakaupo lamang at tumitingin ng walang interes. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Tanong ng guro. Ngunit walang sinuman sa mga bata ang sumagot. Isang katahimikan ang bumalot sa buong silid. Maya-maya, pagdating ng oras ng reses, tila nabuhay muli ang mga bata. Nagsimula silang tumakbo, maglaro, at sumigaw ng malakas sa wikang Wolof, ang kanilang katutubong wika. Isang bata ang lumapit sa akin. Siya ay isang batang lalaki na may edad na 12, nagngangalang Amadou. Sir, sino po kayo? Tanong ni Amadou sa wikang Wolof. Ako ay isang educational researcher, sagot ko. Biglang naging seryoso ang mukha ni Amadou, at ang tanong na binitawan niya ay nag-iwan ng malalim na sugat sa aking puso. Bakit po hindi kami pwedeng mag-aral gamit ang sarili naming wika? Sa sandaling iyon, ako ay natigilan. Lahat ng akala kong normal, na katotohanan noong nag-aaral pa ako sa Paris, ay nagsimulang gumuho. Kung mag-aaral tayo ng Pranses, magkakaroon tayo ng mas magandang kinabukasan, sagot ko nang parang nabasa sa aklat. Ngumiti ng mapait si Amadou. Ganyan din po ang sabi ng kuya ko, pero huminto siya sa pag-aaral pagkatapos lang ng 3 taon dahil hindi niya masundan ang Pranses. Pumunta ako sa silid ng mga guro upang suriin ang mga estatistika at talagang nakakagulat ang mga ito. Ang dropout rate ng eskwelahan ay umabot sa mahigit 60%. Ibig sabihin, sa bawat 10 bata, 6 ang hindi nakakatapos ng elementarya. Buntong hininga ng punong guro, hindi bobo ang mga bata. Kung gagamitin ang Wolof, naiintindihan nila ang lahat. Pero kapag kailangang mag-aral sa Pranses, tila nagiging ibang tao sila, tahimik at tulala. Kinabukasan, pumasok ako sa isang klase sa matematika. Ang guro ay nagtuturo ng addition sa France. 3 plus 4 égale 7. Inulit ng mga bata ng walang kaluluwa, ngunit tila walang sinuman ang talagang nakakaintindi ng kahulugan ng mga numerong iyon. Pagdating ng reses, tinanong ko si Amadou, marunong ka bang magkuwenta sa Wolof? Opo, siyempre po, sagot ni Amadou ng may kumpiyansa. Nyetiak nyent nyo ang gonay juroom nyaar. Kung ganoon, bakit hindi ka makasagot sa klase? Yumuko si Amadou. Hindi ko po kasi masyadong naiintindihan ang Pranses. Hindi ko nga po alam kung anong tinatanong ng guro. Kinagabihan, bumisita ako sa bahay ni Amadou. Malugod akong sinalubong ng kanyang ina, ngunit hindi siya nakakaintindi ng Pranses. Alam kong matalino ang anak ko, sabi niya, sa pamamagitan ng tagapagsalin, habang luhaan ang mga mata. Pero sa eskwelahan, tingin sa kanya, bobo. Dahil lang sa Pranses. Nag-aral din ako, pero huminto ako noong grade 2 dahil hindi ako nakakaintindi ng Pranses. Ganoon din ang nanay ko at lola ko. 3 henerasyon na kaming walang muwang sa pamilya namin. Ako ay nasindak. Ang Pranses ay hindi tool ng edukasyon, kundi naging pader na naghihiwalay sa kanila sa kaalaman. Nang ako ay paalis na, hinawakan ni Amadou ang kamay ko.
Sir, may araw po ba na makakapag-aral kami gamit ang sarili naming wika? Ang pag-asa sa kanyang mga mata ay hinding-hindi ko malilimutan. Sa biyahe pabalik sa Paris, malalim ang aking pag-iisip. Kung ganyan ang nangyari sa loob ng 60 taon, gaano karaming potensyal ng mga bata ang nasira namin habang sinusulat ko ang aking ulat, nanginginig ang aking kamay. Sinulat ko, binura, at sinulat muli. Binigyang diin ko na kailangan ng isang comprehensive reform habang inihahanda ang mga field analysis at detailed solutions. Nag-aalala ako kung ano ang magiging reaksyon sa ulat, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong hinding-hindi tatanggapin ng mga opisyal sa Paris ang ganoong kalupit na katotohanan. Pagkalipas ng 2 buwan, isang pulong ang isinagawa sa Ministry of Education sa Paris batay sa aking ulat. Ito ay isang mahalagang pulong upang talakayin ang sitwasyon ng edukasyon ng 15 bansang Aprikano na gumagamit ng Pranses. Pumasok ako sa meeting room habang malakas ang tibok ng puso. Mga Ginoo, sa kasalukuyan, sa Senegal, Mali at Burkina Faso, ang average elementary dropout rate ay mahigit 55% at ang pinakamalaking dahilan ay ang language barrier, sabi ko. Nagsimulang magbulungan ang buong meeting room. Ang Deputy Minister of Education, si Ginoong Dubois, ay kumunot ang noo. Kung ganoon, ano ang proposal mo, Dr. Mbenga? Huminga ako ng malalim at sumagot. Kailangan nating mag-apply ng edukasyon gamit ang katutubong wika kahit sa elementarya lang. Dapat gamitin ang mga lokal na wika tulad ng Wolof o Bambara upang ituro ang mga basic knowledge. Agad-agad, namayani ang isang nakamamatay na katahimikan sa buong silid. Pagkatapos ay may isang tumawa ng mapanukso. Siya ay si Lefebvre, ang direktor ng Language Policy Bureau. Dr. Mbenga, paano mo ituturo ang science gamit ang isang wikang Aprikano? Paano ang mathematics? Ang history, ang mga hindi pa developed na wikang iyan ay hindi kayang ilarawan ang modern civilization. Hindi pa developed? Nag-init ang aking mga mata. Ang Wolof ay ginagamit ng 10 milyong tao at kayang ipahayag ang pinakakomplikadong philosophical concepts. Pero wala itong writing system, tama ba? Gisi ni Lefebvre. Gusto mo bang gawin natin ang edukasyon gamit ang oral tradition? Itinaas ni Deputy Minister Dubois ang kanyang kamay upang pigilan. Dr. Mbenga, sa loob ng 60 taon, ipinalaganap namin ang civilization sa Africa sa pamamagitan ng Francophonie. At ngayon, tatanggihan mo iyan? Hindi po ako tumatanggi, Ginoo. Gusto ko lang harapin natin ang katotohanan. 60% ng mga bata ang excluded sa education system. Iyan ay issue sa kanilang competence, malamig na sabi ni Martins, ang direktor ng education policy. Ang mga batang may talent sa Pranses ay magtatagumpay, ang wala ay natural selection. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Natural selection? Iyan ba ang tawag sa edukasyon? Huwag kang masyadong emotional, matalas na sabi ni Dubois. Ang Pranses ay wika ng reason at logic. Kung gusto ng Africa na mag-develop, kailangan nilang mag-aral ng Pranses. Ito ay isang katotohanang hindi mababago. Idinagdag pa ni Lefebvre, ang bawat bansa ay mayroong 10 tribal languages na magkakaiba. Balak mo bang ituro lahat iyon? Ang Pranses mismo ang tool para makalikha ng unity. Pero paano kung 60% ng populasyon ang excluded sa unity na iyan? Tama na. Hiniwa ni Dubois ang mesa. Dr. Mbenga, nag-aral ka sa Sorbonne gamit ang scholarship ng gobyerno ng Pransiya. Ngunit ngayon, bumabalik ka at inaatake ang sarili mong French education system. Hindi ba iyan ang totoo? Iyan ang huling suntok na nagpabago sa akin bilang isang ingrate. Nang matapos ang pulong, habang naglalakad ako sa pasilyo, isang batang staff ang lumapit ng tahimik. Siya ay si Gamon, isang researcher. Dr. Mbenga, sumasang-ayon ako sa iyo, bulong niya habang sumusulyap sa paligid. Pero dito, walang gustong magbago. Ang Francophonie ay pride ng Pransiya. Mag-isa akong nakaupo sa isang cafe sa Paris at ang boses ni Amadou ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aking ulo. May araw po ba na makakapag-aral kami gamit ang sarili naming wika? Ang pulong ngayong araw ay nagbigay sa akin ng sagot. Hinding-hindi magbabago ang Pransiya. Kinagabihan, tinawagan ko si Fati, isang kasamahan sa Senegal. Kumusta? Tanong ni Fati.
Tulad ng inaasahan, siguro habang buhay na tayong magiging alipin ng Pranses. Huwag kang susuko, Sophie. May way out tayo balang araw. Pero noong oras na iyon, hinding-hindi ko inasahan na darating ng mabilis ang araw na iyon at sa isang paraang hindi ko maiisip. Pagkalipas ng 3 buwan, pumunta ako sa Singapore upang dumalo sa Asian Educational Innovation Forum. Sa totoo lang, wala akong inaasahang marami. Inisip ko na isa na naman itong nakakabagot na conference ng mga opisyal. Ang unang araw ay ang speech tungkol sa robot education ng Hapon. Ang pangalawang araw ay tungkol sa online education platform ng Tsina. Lahat ay masyadong malayo sa katotohanan sa Aprika. Ngunit sa pangatlong araw, may isang presentation na nagpabago sa aking buhay magpakailanman. Ang susunod ay ang presentation ni Profesor Maria Luna de la Cruz mula sa Institute of Applied Linguistics ng Pilipinas na may temang proyekto ng pagpreserba ng minoridad na wika gamit ang sulat wika. Sulat wika, tumingala ako. Anong koneksyon ng script ng Pilipinas sa mga minority languages? Si Prof. De la Cruz, isang babaeng nasa mahigit 50 taong gulang, ay umakyat sa podium. Nagsalita siya ng mahinahon, ngunit puno ng internal strength. Sa Pilipinas, mayroong maraming lokal at minority languages. Ngunit karamihan sa mga ito ay walang sariling writing system. Ang paggamit ng original Latin characters upang i-transcribe ay mayroong maraming limitasyon, kaya't sinubukan naming gamitin ang sulat wika. Sa screen, lumabas ang larawan ng isang maliit na nayon ng mga Tiboli sa Timog Cotabato, Pilipinas. Ito ang nayon ng mga Tiboli. Daan-daang libo ang gumagamit ng wikang Tiboli, ngunit wala silang script kaya't ang kanilang wika ay nasa peligro ng pagkawala. Ang sumunod na slide ay ikinagulat ko. Ito ay isang textbook na nakasulat sa Taboli, ngunit ginagamit ang sulat wika. Ang sulat wika ay isang writing system na nilikha batay sa scientific sound analysis, paliwanag niya. Pinapayagan nito ang accurate transcription ng anumang wika. Ang mga bata ay maaaring magbasa at magsulat ng kanilang wika gamit ang sulat wika sa loob lamang ng 1 linggo. 1 linggo. Sumandal ako. Isang video ang ipinakita. May mga bata na may sinusulat sa pisara gamit ang sulat wika. Ngunit ang nakakagulat ay hindi ito Filipino, kundi Taboli. Wow! Sa wakas, naisulat ko rin ang pangalan ni inay. Sigaw ng isang bata sa video na may subtitle. Nagpaliwanag pa si Prof. De la Cruz. Ang original Latin characters ay hindi kayang i-transcribe ang mga komplikadong tunog ng Taboli, ngunit ang sulat wika ay kaya. Dahil maipapakita nito ng eksakto ang posisyon ng dila, hugis ng bibig, at lalo na ang mga tones sa pamamagitan ng diacritics. Itinaas ko ang aking kamay. Paumanhin, bakit hindi kaya ng original Latin characters, ngunit kaya ng sulat wika? Ngumiti si Prof. De la Cruz. Napakahusay na tanong. Ang Latin characters ay ginawa para sa wikang Latin. Kapag ipinilit sa ibang mga wika, nagpapakita ito ng maraming limitasyon, ngunit ang sulat wika ay iba. Lumipat siya sa susunod na slide na nagpapakita ng mga misyonero at mga scholar na Filipino. Noong ika-17 siglo, ang mga kanluraning misyonero ay lumikha ng isang script batay sa Latin characters. Ngunit ang mga makabayang scholar na Filipino ang siyang nag-improve perfect at nagpalaganap nito. Nais nilang maipahayag ng kanilang mamamayan ang kanilang mga ideya ng malaya na makawala sa komplikasyon ng lumang baybayin at eskriturang Kastila. Lumikha sila ng isang scientific writing system na madaling matutunan ng sinuman. Iyan ang sulat wika. Naramdaman ko na parang may kuryenteng dumaloy sa aking likod. Mahigit 300 taon na ang nakalipas, ang mga Filipino ay nagkaroon din ng parehong alalahanin na mayroon kami ngayon. Pagdating ng recess, lumapit ako kay Prof. De la Cruz. Profesora, ako po si Sophie Mbenga mula sa Senegal. Mayroon din kaming parehong problema sa lugar ko. Ang mga bata ay hindi makakuha ng edukasyon dahil sa French language barrier. Nagpakita ng interes si Prof. De la Cruz. Senegal. Gumagamit kayo ng Wolof, tama? Opo, tama po. Ngunit wala kaming script. Kung ganoon,
Sinubukan na ba ninyong gamitin ang sulat wika upang i-transcribe? Nagulat ako sa kanyang tanong. Sulat wika at Wolof? Kumuha si Prop De La Cruz ng notebook at may isinulat. Paano? Binibigkas ang pangalan mo sa Wolof. Sophie Mbenga. Isinulat niya ang pangalan ko gamit ang sulat wika, inayos ayon sa pagbigkas ng Wolof. Sophie Mbenga. Ito ang pangalan ko? Tama. Kayang ipahayag ng sulat wika ang lahat ng tunog. Ang mga espesyal na tunog sa Wolof ay malamang na hindi rin magiging problema. Kinagabihan, sa hotel room, inaral ko ang sulat wika buong gabi. Ang prinsipyo ng pagsasama ng consonant at vowel, ang sistema ng diacritics, ang phonological analysis. Isang sistema na madaling matutunan ng sinuman. Pagdating ng 3 ng umaga, napagtanto ko, ito na. Ito na ang sagot na hinahanap namin. Ngunit kasabay nito, isang takot ang bumalot sa akin. Ang gobyerno ng Pransiya, ang mga elite na Aprikano. Tatanggapin ba nila ito? Sa breakfast kasama si Prop De La Cruz, sinabi ko ang lahat ng nasa loob ko. Alam kong sulat wika ang way out, pero tiyak na magkakaroon ng matinding pagtutol. Napakalaki ng privilege ng Pranses. Mahinahon na sabi ni Prop De La Cruz. Ang pagbabago ay laging nagsisimula sa maliliit na bagay. Maging ang mga old school scholars ay tumutol noon sa sulat wika, ngunit nakita ng mga tao ang halaga nito. Ang pinakamahalaga ay ang mga bata. Kung kaya nilang matuto ng masaya, hindi ba iyon na ang pinakatamang sagot? Sa daan papunta sa airport, binigyan ako ni Prop De La Cruz ng isang maliit na aklat. Ito ang handbook ng consonants at vowels ng sulat wika. Subukan mong gamitin iyan sa pag-transcribe ng Wolof. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo ako anumang oras. Nang lumipad ang eroplano, nagdesisyon ako, kailangang subukan ito. Kahit na isang maliit na apoy lang, kahit na kailangang gawin ng patago, kailangang magsimula. Pagbalik ko sa Senegal, nagsimula akong kumilos ng maingat. Alam kong hindi ito pwedeng gawin sa pamamagitan ng official channels. Kaya't nagdesisyon ako na magsimula sa sarili kong hometown, sa Tivaouane. Ang Tivaouane ay isang maliit na nayon, 2 oras ang biyahe mula sa Dakar. Si Awa, ang aking pinsan, ay nagbukas ng isang non-formal school doon, nagtuturo sa mga batang hindi sinusuportahan ng gobyerno. Kuya Sophie, anong ginagawa mo rito? Masayang bati ni Awa. Awa, gusto kong subukan ang isang bagong bagay sa mga bata mo. Ibinigay ko sa kanya ang materials na natanggap ko kay Prop De La Cruz. Tumingin si Awa nang nagdududa. Ano ito? Mukhang mga drawing na may mga comma. Ito ay isang uri ng script na tinatawag na sulat wika. Maaari natin itong gamitin upang isulat ang ating Wolof. Lumaki ang mga mata ni Awa. Wolof? Talaga? Kinagabihan nakatayo ako sa harap ng 20 bata, edad 8 hanggang 14. Lahat ay huminto sa pag-aaral sa mga French school o hindi pa nakakapag-aral. Mula ngayon, may aaralin tayong napaka-espesyal. Aaralin natin kung paano isulat ang sarili nating wika. Nagsimulang magbulungan ang mga bata. Wolof, kaya bang isulat? Si Pape, isang 8 na taong gulang na batang lalaki, ay nagtaas ng kamay. Sir, ang Wolof ay pangsalita lang po, sabi ng lolo ko. Ngayon, maaari na nating isulat, gamit ang mga titik na ito. Nagdrawing ako ng malaking bilog sa pisara. Ito ang vowel U, ang tunog na lumalabas kapag binilog natin ang bibig. Ginaya ng mga bata, uu. At ito naman ay isang tuwid na linya. Ito ang vowel E. Napakasimple kaya't agad-agad na intindihan ng mga bata. Pagkalipas ng 30 minuto, naganap ang isang himala. Si Mariam, isang 8 taong gulang na batang babae, ay may sinulat sa pisara, Mariam, ang sarili niyang pangalan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naisulat niya ang sarili niyang pangalan. Sir, nasulat ko ang pangalan ko. Tumalon si Mariam, sumisigaw sa tuwa. Ang ibang mga bata ay nagdagsaan din sa pisara. Ako rin, isusulat ko ang pangalan ko. Sa isang iglap, ang pisara ay napuno ng mga pangalang nakasulat sa sulat wika, Pape, Aminata, Modo, Ibrahim. Si Awa, na nakatayo sa likuran, ay nagpunas ng luha. Kuya Sophie, hindi ka pani-paniwala. Hindi ko pa nakita ang mga bata na ganito kasaya. Sa pangalawang araw,
Nagsimula akong magturo ng vocabulary simula sa salitang pinakamamahal ng mga bata. Ano ang tawag sa ina sa Wolof? Yay, sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Isinulat ko ang salitang yay gamit ang sulat wika sa pisara. Ang mga bata ay nagsulat ng may kasabikan. Sa pangatlong araw, may dinala ang mga bata mula sa kanilang bahay. Sir, ipinakita ko kay mama. Nagulat siya. Umiyak si Papa nang makita. Hindi siya makapaniwala na ang wika namin ay pwedeng isulat. Ipinagmamalaki ni Pape habang ipinapakita ang isang piraso ng papel. Nakasulat doon sa sulat wika, Tiwawan. Ito ang pangalan ng aming nayon. Natuwa si Lola nang makita. Sa pang-7 araw, sinubukan kong magpasulat ng pangungusap sa mga bata. Ngayon, subukan nating magsulat ng maikling pangungusap. Paano sasabihin ng mahal ko si Mama sa Wolof, damay sa mayae? Sabay-sabay na sabi ng mga bata. Dahan-dahan akong nagsulat sa pisara, damaa sa mayay. Tahimik na nagsulat ang mga bata at pagkatapos ay may narinig akong hikbi. Si Aminata iyon, 13 gulang. Anong nangyari, Aminata? Gusto ko pong sulatan si Mama. Hindi po siya marunong magbasa. Hindi niya naintindihan kung bakit kailangan kong mag-aral. Pero ngayon, kaya ko na siyang sulatan gamit ang wika namin. Kinagabihan, bawat bata ay may dalang sulat pa uwi. Kinabukasan, nagulo ang buong nayon. Nagdagsaan ang mga magulang sa eskwelahan. Ano ito? Talaga bang anak ko ang sumulat nito? Hawak ng isang ina ang sulat nang nanginginig ang mga kamay, damaa sa mayai. Nang basahin iyon ng kanyang anak para sa kanya, niyakap niya ito. Anak ko, nakasulat na ang anak ko gamit ang wika namin. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Si Ndieye, ang guro ng Pranses sa nayon, ay dumating. Sophie, anong ginagawa mo? Balak mong sirain ang kinabukasan ng mga bata? Sirain ang kinabukasan? Ngayon lang sila nakasulat sa unang pagkakataon. Iyan ba ang titik? Iyan ay mga kakaibang drawing lang. Kailangang mag-aral ng Pranses para magkaroon ng kinabukasan. Huwag kang gumawa ng mga walang kuwentang bagay. Pagkaalis ni Ndiye, nag-aalala na sabi ni Awa, Kuya Sophie, kung kumalat ito, tiyak na magkakaproblema. Alam mo, kung malalaman ng gobyerno. Pero hindi ako pwedeng huminto. Nakita mo ba ang mga mata ng mga bata? Sa pangalawang linggo, isang talagang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Si Modo, isang 12 taong gulang na batang lalaki, ay may sinulat sa pisara. Ito ay isang maikling kuwento. Sa nayon namin, may malaking puno ng baobab. Sabi ni Lolo, nandiyan na yan simula pa noong bata pa siya. Gusto kong maglaro sa ilalim ng punong iyon. Salamat, baobab. Natigilan kami ni Awa. Isang batang walang muwang 2 linggo lang ang nakalipas ay kaya nang magsulat ng kuwento. Sir, gusto ko pa pong mag-aral. Gusto kong isulat ang mga kuwentong bayan na ikinuwento ni Lolo. Pwede po ba naming isulat ang lullaby ni Mama? Paano po ang history ng aming nayon? Ang mga mata ng mga bata ay kumikislap. Sa loob lamang ng 2 linggo, sila ay nagbago ng husto. Kinagabihan, nag-email ako kay Prop. De la Cruz, Propesora, isang himala ang nangyayari. Nagsisimula nang ipahayag ng mga bata ang kanilang mundo gamit ang sarili nilang wika. Ito siguro ang pinapangarap ng mga scholar na Filipino, tama? Ngunit kasabay nito, nag-aalala ako, magliliyab ba ang maliit na apoy na ito o hihimatayin sa hangin ng lumang kapangyarihan? Kumalat ang balita ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Pagkalipas ng 2 linggo, dumating sa nayon ang isang education inspector mula sa Dakar. Kasabay nito, dumating din ang presidente ng French Teachers Association, Sophie Mbenga. May balita na nagtuturo ka ng isang kakaibang script sa mga bata. Si Presidente Lo ay isang elite na nagtapos sa Pransiya. Malamig ang kanyang mga mata. Hindi po iyan kakaibang script, iyan po ay sulat wika, na tumutulong sa mga bata na isulat ang kanilang wika. Tama na, itinaas ni Lo ang kanyang kamay. Alam mo na, ang opisyal na wika ng Senegal ay Pranses. Kami ay isang bansang tinuruan sa Pranses at nagtagumpay dahil sa Pranses, pero 80% ng populasyon ang hindi nakakaintindi ng Pranses. Kailangan nilang mag-aral, tulad mo. Nag-aral ka sa Paris dahil sa Pranses, tama? Huminga ako ng malalim. Ako po ay mapalad, ngunit ang karamihan sa mga bata ay wala man lang pagkakataon.
Sumingit ang education inspector na si Sene. Dr. Mbenga, ang ginagawa mo ay illegal. Nagsasagawa ka ng isang curriculum na walang permit. Kung hindi ka titigil, kakasuhan ka namin. Pinagtanggol ako ni Awa. Hindi po ito opisyal na eskwelahan, daycare lang po ito. Kahit ganoon, ang pagtuturo ay dapat na nasa ilalim ng supervision ng Ministry of Education. Ngumiti ng mapait si Lo at sinabi, pero ang mas malaking problema ay nagpapalaganap ka ng isang Asian script. Itinatapon mo ang Pranses para ibenta ang kaluluwa mo sa Asia? Ibenta ang kaluluwa? Sumiklab ang galit ko. Ang pagsulat ng aming mga anak sa kanilang pangalan sa unang pagkakataon. Ang pagsulat ng sulat sa kanilang ina iyon ba ang pagbebenta ng kaluluwa? Tinanggihan mo ang civilization na dinala ng Pransiya sa amin, tama? Civilization? Ang paggawa sa 60% ng mga bata na maging walang muwang, iyan ba ang tawag sa civilization? Nagkaroon ng nakamamatay na katahimikan. Pumula ang mukha ni Lo. Dahil sa mga taong tulad mo, hindi maka-develop ang Aprika. Patuloy na kumakapit sa nakaraan, tinatanggihan ang Western culture. Hindi ako tumatanggi. Sinusubukan kong magdagdag. Ang edukasyon sa mother tongue at edukasyon sa Pranses ay maaaring magkasama. Isang inosenteng ideya, humismid ang inspektor. Anong natutunan mo sa Paris? Sinisira mo ang pangalan ng Sorbonne. Pagkaalis nila, nag-aalala na sabi ni Awa, Kuya Sophie, anong gagawin natin ngayon? Mukhang gagawin nila talaga iyon. Ngunit ang mas malaking pagsubok ay naghihintay sa akin. Kinagabihan, dumating ang pamilya ko, ang aking ama, kuya, at pangalawang kuya. Napakaseryoso ng mukha ni Papa. Sophie, kumalat na hanggang Dakar ang balita na sinisira mo ang pangalan ng angkan. Papa, ang pamilya namin ay tinuruan sa Pranses sa loob ng 3 henerasyon. Ang lolo mo ay ang unang guro ng Pranses pagkatapos ng kasarinlan. Nagtagumpay ka dahil sa Pranses. At ngayon, tatanggihan mo yan? Galit na sabi ng kuya ko. Nag-aral ka sa Paris, at ngayon, gumagawa ka ng walang kuwentang Asian script na iyan, dagdag pa ng pangalawang kuya ko. Pumunta kayo at tingnan ang mga bata kung gaano sila kasaya. May silbi ba ang kaligayahan? Kung hindi marunong mag-Pranses, hindi magiging civil servant, doktor o abogado. Nagbigay ng ultimatum si Papa. Tumigil ka ngayon din. Kung hindi, hindi ka na namin anak. Ang mga salitang iyon ay nagpadurog sa aking puso. Ngunit hindi ako makakaatras. Pasensiya na po, Papa, pero ipagpapatuloy ko po. Tumalikod si Papa at umalis ng walang imik. Sumunod din ang 2 kong kuya. Naiwan akong mag-isa. Hindi ko mapigilan ang pagluha. Maging ang pamilya ko ay tinalikuran na ako. Kinabukasan, naging mas masama pa ang sitwasyon. Ang nayon ay nahati sa 2 panig. Ang ilan ay sumuporta sa akin, ngunit marami ang tumalikod. Sinisira niya ang kinabukasan ng mga anak namin. Hindi pa nga tapos mag-aral ng Pranses, nag-aaral na naman ng Asian script na iyan. Kung gusto ng kinabukasan, kailangang mag-aral ng Pranses. Maging ang ilang magulang ay hindi na pinapapasok ang kanilang mga anak. Ang class size ay nabawasan mula 20 hanggang 12. Ngunit ang mga batang naiwan ay may mas matinding determinasyon. Sir, ipagpapatuloy namin ang pag-aaral, sabi ni Pape. Ngayon lang kami natutong magsulat, paano kami susuko? Tumango din si Modo. Sabi ni Mama, matapang ka, sir. Kahit tutol ang lahat, ginagawa mo ang tama. Ang mga salita ng mga bata ay nagbigay sa akin ng lakas, ngunit nandiyan pa rin ang pressure. Pagkalipas ng 1 linggo, may tumawag mula sa French Embassy. Nais akong kausapin ng cultural counselor. Sa marangyang reception room ng embassy, si Counselor Durand ay nagsalita ng magalang ngunit matatag. Dr. Mbenga, ang iyong mga aktibidad ay nagdudulot ng negatibong epekto sa cultural cooperation sa pagitan ng Pransiya at Senegal. Nagtuturo lang po ako ng mother tongue sa mga bata. Ngunit gamit ang ibang writing system, hindi Pranses. Iyan ay labag sa basic principle ng relasyon ng 2 bansa. Kumuha si Durand ng isang folder. Dati kang scholar ng gobyerno ng Pransiya. Naalala mo ba ang commitment na pinirmahan mo? Pumirma ka na ipapalaganap ang mga value ng Francophonie. Ibig sabihin ba niyan, kailangan kong hayaan ang mga bata na maging walang muwang? Magturo ka ng Pranses. Pero hindi nila naiintindihan ang Pranses. Malamig na sabi ni Durand.
Iyan ay issue sa competence. Dr. Mbenga, kung ipagpapatuloy mo ang mga aktibidad na ito, magkakaroon ng negatibong consequence. Lahat ng support na konektado sa Pransiya ay maaaring isuspend. Paglabas ko sa embassy, ako ay nalito. Tinawag akong traitor ng lahat. Maging ang pamilya ko ay tumalikod. Ngunit kinagabihan, nang makita ko ang diary na sinulat ni Mariam, nagdesisyon ako. Ngayon, nag-aral na naman ako ng sulat wika. Kaya ko na ngayong isulat ang kwento ni Mama. Hinding-hindi na malilimutan ang mga kwento ni Mama. Para sa mga batang ito, hindi ako pwedeng huminto. Matapos akong tawaging traitor, halos tuluyan na akong na-isolate. Ngunit dumating ang tulong mula sa hindi inaasahang lugar. Isang Biyernes ng hapon, si Imam Cheikh Diop, ang spiritual leader ng Nayon, ay dumating upang hanapin ako. Siya ay isang respetadong religious leader, mahigit 70 taong gulang. Sophie, halika, magkape tayo at mag-usap. Sa totoo lang, nag-aalala ako, baka pati ang religious leader ay pupunta upang manisi sa akin. Ginoong Cheikh, bakit po kayo naparito? Ngumiti ang matanda. Marami akong narinig tungkol sa ginagawa mo, kaya gusto kong makita ng personal. Siguro po hindi magandang balita ang mga iyon? Mayroon din. Pero ang mas interesado ako ay ang pagbabago ng mga bata. Ang ina ni Modo ay pumunta sa moske at umiyak at nagdasal. Ang ina ni Modo? Oo. Sabi niya, sa unang pagkakataon, naisulat ng kanyang anak ang pangalan ni Allah. At sa sarili pa naming wika, nagulat ako. Nagsimula na bang magsulat ng religious content si Modo gamit ang sulat wika? Kinuha ni Cheikh ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. May nakasulat doon sa sulat wika, Bismillahi Aramaan Arahim. Binasa ko ng malakas, sa ngalan ni Allah, ang pinakamapagbigay, ang pinakamaawain. Si Modo ang sumulat niyan. Ang isang 2 taong gulang na bata ay naisulat ang unang pangungusap ng Quran sa wika namin. Medyo nabasa ang gilid ng mata ni Cheikh. Nagtuturo ako ng Quran sa mga bata sa loob ng 40 taon. Pero karamihan sa kanila ay nagbabasa lang ng malakas sa Arabic nang hindi naiintindihan ang kahulugan. Pero ngayon, kaya na nilang isulat at intindihin sa sarili nilang wika. Pero marami po ang tumututol sa paggamit natin ng ibang script, hindi Pranses. Umiling si Cheikh, iginagalang ni Allah ang lahat ng wika, sa Quran, at ginawa. Namin kayong mga tribo at mga lahi upang magkakilala kayo, ganoon din sa wika. Huminto siya at nagpatuloy. Ang Pranses ay isang magandang wika, ngunit hindi ito ang tanging daan. Ang ating mga anak ay maaaring makakuha ng kaalaman at maipahayag ang kanilang paniniwala sa sarili nilang wika. Iyan ang tunay na edukasyon. Kung ganoon, tutulungan niyo po ako? Ngumiti ang matanda. Nagdesisyon na ako. Mula bukas, maaari kang magbukas ng klase ng sulat wika sa Education Center ng Moske. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Sa Moske? Talaga po? Oo. At ako mismo ang susubok mag-aral. Kahit na mahigit 70 na ako, ang pag-aaral ay walang limitasyon sa edad. Kinabukasan, isang kamanghamanghang tanawin ang naganap. Sa Education Center ng mosque, mahigit 50 tao ang nagtipon, hindi lang mga bata kundi pati mga matatanda. Si Cheikh mismo ang nagpakilala. Mula ngayon, magsisimula tayo ng isang espesyal na paglalakbay sa pag-aaral. Aaralin natin kung paano isulat ang sarili nating wika. Hindi ito labag sa kagustuhan ni Allah, kundi tutulong sa atin na mas maintindihan ang ating paniniwala. Napakalaki ng authority ng religious leader. Ang mga dating naninisi sa akin ay naging tahimik. Ang unang klase ay napaka-emotional. Nang makita ko si Cheikh na nakatayo sa harap ng pisara, nagsusulat ng mga titik na ginagaya ako, tumulo ang aking luha. Ito ang titik A. Ang hugis nito ay parang dila na dumampi sa palate. Napaka-scientific. Ang ibang matatanda ay masusing nag-aral din. Lalo na, ang partisipasyon ng mga babae ay napaka-impressive. Ang mga inang wala namang pagkakataong mag-aral ay masigasig na nag-aral. Sa French school, hindi ko naisip na mag-aral. Pero ito, kaya kong gawin. Dahil wika namin ito, sabi ni Fatimata, isang 40 taong gulang na babae. Pagkalipas ng isang linggo, isang himala ang nangyari.
Sa Friday sermon, ipinakita ni Sheikh ang isang bahagi ng Quran na nakasulat sa sulat wika. Tingnan ninyo, ito ang Surah Al-Fatiha na nakasulat sa wika namin. Ngayon, ang ating mga anak ay maaaring magdasal at intindihin ang kahulugan, nag-ingay ang mga mananampalataya. Ang ilan ay nagulat, ang ilan ay naantig. Kaya rin ba ng anak ko na intindihin ang Quran? Ngunit ang ilang conservative na mananampalataya ay tumutol. Ang Quran ay dapat basahin sa Arabic, mahinahon na sumagot si Sheikh. Siyempre, ang orihinal ay Arabic, ngunit ang pag-intindi natin sa kahulugan sa sarili nating wika ay mas mahalaga kaysa sa pagbigkas ng hindi naiintindihan, tama? Ang Turkey, Indonesia, nag-aaral din sila ng Quran gamit ang kanilang sariling script. Napakalinaw ng kanyang argument at unti-unting nanahimik ang mga tumututol. Ang mas kamangha-mangha ay ang pagbabago ng mga bata. Sa oras ng pag-aaral ng Quran, kinopya nila ang sermon gamit ang sulat wika. Ang learning capacity nila ay tumaas ng mabilis. Ngayon, naintindihan ko na, ang Ar-Rahman ay nangangahulugang ang pinakamapagbigay, masayang sabi ni Ibrahim, 10 taong gulang. Ang klase ng sulat wika sa moske ay naging tanyag. Ang mga tao mula sa kalapit na mga nayon ay nagsimulang bumisita. Isang araw, 3 imam mula sa kalapit na nayon ang dumating upang hanapin si Sheikh. Gusto rin naming matutunan ang method na ito. Gusto naming maintindihan ng mabuti ng aming mga anak ang kanilang paniniwala. Tumingin si Sheikh sa akin at sinabi, "Si Sophie ang aming guro. Kung wala siya, hindi ito mangyayari." Sa sandaling iyon, hindi na ako traitor. Kinilala ako ng mga religious leaders. Ngunit ang touching na kuwento ay nandito. Isang gabi, dumating si Fatimata upang hanapin ako. May hawak siyang sulat na nakasulat sa sulat wika. "Guro, ako mismo ang sumulat nito. Nang basahin ko ang sulat, tumulo ang luha ko. Salamat kay Allah sa pagpapala sa akin na makabasa at makasulat. Ngayon, kaya ko nang turuan ang mga anak ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng 40 taon, naisulat ko ang pangalan ko." Sabi ni Fatimata, nagulat at natigilan ang asawa ko nang makita niya ako. Ako, na tinuturing na bobo, ay kaya nang magsulat. Sa pagpapatunay ng mga pagbabagong iyon, nakasiguro ako na nasa tamang direksyon kami. Isang araw, tahimik na sabi ni Sheikh sa akin, "Sophie, ikaw ang nagmamana ng espiritu ng mga iskolar na Filipino. Tulad nila na lumikha ng script para sa kanilang mamamayan, nagdala ka rin ng titik sa aming mamamayan. Masyado niyo po akong pinupuri. Hindi. Ito ay simula pa lang. Kung iyan ang kalooban ni Allah, ang maliit na apoy na ito ay kakalat pa. At ang kanyang prophecy ay mabilis na nagkatotoo." Matapos ang suporta ni Sheikh, nagbago ng husto ang kapaligiran, lalo na ang pagbabago ng mga ina ay kamangha-mangha. Bawat Huwebes ng hapon, ang education center ng moske ay napupuno ng mga babae. Mula 20 hanggang 60 taong gulang, ang mga inang walang muwang habang buhay ay sabay-sabay na nag-aaral ng sulat wika. Sa kanila, ang pinaka-enthusiastic ay si Isato, 45 taong gulang, isang tindera sa palengke. "Guro, kailangan kong matuto. Palagi akong naloloko sa pagtitinda dahil hindi ako marunong magbasa ng numero." Masigasig na nag-aral si Isato. Kahit pagod na pagod mula sa palengke, hinding-hindi siya nawawalan ng focus. Pagkalipas ng 3 linggo, may sinulat si Isato sa papel gamit ang nanginginig na mga kamay. "Sama adomam, dama alabek." Iyan ang pangungusap na sinulat niya. "Guro, nasulat ko na talaga ito." Umiyak si Isato. Ang ibang mga babae ay nagpunas din ng luha. Ipinadala ko ang anak ko sa syudad, 20 taon na ang nakalipas. Simula noon, nawalan na ako ng komunikasyon. Kung magpapadala ng sulat, hindi ako marunong magsulat. Kung makakatanggap ng sulat, hindi ako marunong magbasa. Niyakap niya ng mahigpit ang sulat. Ngayon, susulatan ko siya, sasabihin ko sa kanya na marunong na akong magsulat. Pagkalipas ng 1 linggo, may dinalang nakakagulat na balita si Isato. "Guro, sumagot ang anak ko sa sulat." Ang sulat ay nakasulat sa Pranses, ngunit sa ilalim, may note sa sulat wika. "Yay, di mamen gisnenab manitam ginamen bindonan ngien men siwaksan akyaw." Ang kuwentong ito ay lumikha ng isang malakas na wave sa mga babae sa nayon
Gusto ko ring sulatan ang anak ko. Ang anak ko, pwede ba akong magsulat ng accounting book? Lalo na ang mga tindera sa palengke ay napaka-enthusiastic. Sabi nila, dahil hindi sila marunong magbasa ng numero, hindi nila alam kung magkano na ang nalugi sa kanila. Nagsimula silang mag-aral ng mga numero. Pagkalipas ng 2 buwan, isang kamangha-manghang pagbabago ang nangyari sa palengke. Nagsimulang lumabas ang mga signboard na nakasulat sa sulat wika. Isato's sariwang gulay, Fatimatas Grocery, Mariam's Tahian. Sa simula, may mga tumawa. Ano iyan? Kakaibang drawing? Pero ipinagmamalaki ng mga babae ang sagot. Ito ang pangalan ng tindahan namin, kami mismo ang sumulat. Ngayon marunong na rin kaming magsulat. Ang mas kamangha-mangha ay nagsimula nang magpadala ng text message ang mga babae sa isa't isa gamit ang sulat wika. Nagsulat sila ng presyo ng bilihin, nagbahagi ng recipe at nagsulat pa ng love letter. Isang 50 taong gulang na tita ang nahihiyang umamin. Sumulat ako ng love letter sa asawa ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taong kasal, umiyak siya nang basahin niya. Nang makita ang mga pagbabagong iyon, nagsimulang mag-alinlangan ang mga lalaki sa nayon. Marunong nang magsulat ang asawa ko, pero ako hindi pa. Ang mga anak na babae ay nagpupumilit, Papa, mag-aral ka. Sa huli, nagtatag din ng klase para sa mga lalaki. Sa simula, nahihiya sila dahil sa pride, ngunit pagtagal, nagsimula na silang mag-aral ng seryoso. Ngunit ang tunay na revolusyon ay nagsimula sa ibang lugar. Isang araw, dumating si Isatu at 10 iba pang tindera upang hanapin ako. Guro, nagdesisyon na kami. Magtatatag kami ng isang cooperative ng mga tindera sa palengke at isusulat namin ang lahat ng transaksyon gamit ang sulat wika. Nagulat ako sa tanong, cooperative? Kaya ba? Bakit hindi? Marunong na kaming magsulat ngayon. Noong una, palagi kaming niloloko ng mga middleman, pero ngayon, kami na mismo ang gagawa ng sarili naming bookkeeping. Dagdag pa ni Fatimata. Oo, kahapon, nakabenta ako ng 100 kilogram na patatas, pero sabi ng middleman, 50G lang ang binili niya. Walang proof, kaya't wala kaming nagawa. Ang determinasyon ng mga babae ay napakalaki. Pagkalipas ng 1 linggo, opisyal na naitatag ang Tivaouane Women's Cooperative. Ang unang pulong ay napaka-impressive. 30 babae ang nagtipon at isinulat ang minutes ng pulong gamit ang sulat wika. PETSA 2024. Mga dumalo, Isatu, Fatimata, Mariam, nilalaman ng pulong, organisasyon ng sama-samang pagbili at negosasyon ng presyo ng pagbebenta. Pagkatapos ng pulong, sabi ni Isatu, 40 taon na akong nagtitinda pero ngayon lang ako nakaramdam ng pride. Sa wakas, kami na talaga ang may-ari ng sarili naming buhay. Mabilis na kumalat ang balita. Ang mga babae mula sa kalapit na mga nayon ay nagsimulang dumating upang magtanong. Gusto rin naming mag-aral ng sulat wika. Paano kami sasali sa cooperative? Sa loob lamang ng 1 buwan, ang membership ng cooperative ay umabot na sa mahigit 100 tao at isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. May tumawag mula sa isang malaking retail company. Gusto naming makipag-deal ng direkta sa Tivaouane Women's Cooperative. Ang bookkeeping system ninyo ay napaka-impressive. Sa direktang transaksyon, nang walang middleman, ang kanilang kita ay dumoble. Ang kuwentong tagumpay na ito ay naging hot news sa buong bansa. Inilathala sa mga pahayagan na may pamagat na himala ng mga walang muwang na babae. Ngunit ang pinaka-touching na sandali ay nandito. Isang gabi, si Lola Ndoye, 60 taong gulang, ay nagdala ng sulat gamit ang nanginginig na mga kamay. Guro, ako mismo ang sumulat nito. Nang buksan ko at basahin ang sulat, tumulo ang luha ko. Para sa aking mahal na anak, marunong na akong magsulat ngayon. Ang inang umiiyak lang sa airport 7 taon na ang nakalipas nang umalis ang kanyang anak patungong Pransiya, ay kaya na ngayong sulatan ang kanyang anak. Miss na kita, mahal kong anak, ang mama mo. Humikbi si Lola Ndoye. Ang anak ko ay isang doktor sa Paris, pero hindi ako nakapagpadala ng sulat sa kanya kailanman. Ngayon, sa wakas, naipadala ko na ang laman ng puso ko sa kanya. Pagkalipas ng 2 linggo, bumalik sa Senegal ang anak ni Lola Ndoye.
Sinasabi na nang makita niya ang kanyang ina sa airport at makita ang sulat na nakasulat sa sulat wika, lumuhod siya. Mama, patawarin mo ako. Nakakahiya sa akin na minsan, tinuring kitang walang muwang dahil hindi ka marunong magbasa at magsulat. Ang mga kwentong ito ay unti-unting nagpatibay sa confidence ng mga babae. Isang araw, nagpahayag ng isang nakakagulat na bagay si Isatou. Sasali kami sa pulong ng Village Council dahil ngayon, kaya na rin naming basahin ang minutes ng pulong. Sa tradisyon, ang Village Council ay para sa mga lalaki. Ang hiling ng mga babae ay ikinagulat ng mga lalaki. Anong pulong ang sasali sa mga babae? Ngunit si Cheik ay lumabas. Bakit hindi? Sino man ang marunong magsulat ay may karapatang sumali. Ang Village Council meeting na may partisipasyon ng mga babae sa unang pagkakataon ay isang historic moment. Tumayo si Isatou at nagpahayag. Iminumungkahi kong i-renovate ang palengke at ito ang report na inihanda ko. Nang makita ang report na iniharap ng maayos gamit ang sulat wika, nagulat ang mga lalaki. Kayo mismo ang gumawa niyan? Opo, kami mismo ang nag-survey at nagtipon ng data, kaya na rin namin ngayong gawin. Simula noon, naging mas masigla ang mga pulong ng Village Council. Ang partisipasyon ng mga babae ay nagdala ng iba't ibang ideya at ang mga desisyon ay mas makatwiran. Ngunit mayroon ding mga lumang kapangyarihan na hindi masaya sa pagbabagong ito. Ang guro ng Pranses na si Ndiaye ay lumabas na naman. Lahat iyan ay dahil sa sulat wika. Nagrebelde ang mga babae. Ngunit hindi natahimik ang mga babae. Hindi kami nagrebelde. Kami ay nagliwanag. Tao rin kami at may karapatang mag-aral. Matapang na sagot ni Fatimata. Ang Pranses ay bilangguan na bumihag sa amin at ang sulat wika ang nagpalaya sa amin. Hindi na kami babalik. Walang masabi si Ndiaye at umalis. Kinagabihan, nagdaos ang mga babae ng isang celebration party. Tumayo si Isatou at nagpahayag. Isang taon na ang nakalipas, kami ay mga walang muwang pa. Pero ngayon, iba na. Kami ay nakikipag-ugnayan sa mundo gamit ang mga titik na kami mismo ang sumulat. Lahat iyan ay salamat kay Guro Sophie at sa sulat wika. Malakas na pumalakpak ang lahat. Biglang may kumanta. Ito ay isang wall of folk song na binago ang lyrics, sulat wika, salamat sa pagdadala ng liwanag. Ngayon, naisusulat na namin ang aming puso at isip. Sabay-sabay na kumanta at sumayaw ang lahat. Sa pagkakita sa tanawing iyon, naisip ko, ito siguro ang larawan na pinangarap ng mga iskolar na Filipino isang mundong kung saan ang mga tao ay maaaring malayang ipahayag ang kanilang mga ideya. Kinabukasan, isang kamangha-manghang balita ang dumating. Ang presidente ng Senegal ay bibisita sa aming nayon. Ang balita ng pagbisita ng presidente ay nagpagulo sa buong nayon. Kahit hindi ito opisyal na schedule, narinig na may nagsumbong tungkol sa aming kuwento sa kanya. Sa umaga ng pagdating, may isang espesyal na banner na nakasabit sa tarangkahan ng nayon. Ito ay isang welcome message na nakasulat sa sulat wika. Mabuhay Pangulong Faye, maligayang, pagdating sa Tivaouane. Nang dumating ang security team, sila ay nalito. Ano yan? Chinese? Ipinagmamalaki na sumagot ni Isatou. Sulat wika iyan, wika namin. Kami mismo ang sumulat. 10:00 ng umaga, dumating ang motorcade ng presidente. Si Pangulong Faye, nasa mahigit 50 taong gulang, ay isang elite na nag-aral sa Pransiya. Nang bumaba siya sa kotse at makita ang banner, siya ay natigilan. Sino ang sumulat nito? Kami po ang sumulat, Ginoong Presidente. Lumabas ang mga babaeng tindera. Nagtanong ang presidente nang hindi makapaniwala. Talaga? Kayo mismo ang sumulat? Biglang lumabas si Mariam, 8 taong gulang, sa harap. May hawak siyang sulat. Ginoong Presidente, sulat ko po ito. Babasahin ko po sa inyo. Binasa ni Mariam ng malinaw. Para sa Ginoong Presidente. Marunong na po kaming magsulat ngayon. Maging ang nanay ko at mga lola ay marunong na ring magsulat. Napakaganda ng pagsusulat ng wika namin gamit ang sulat wika. Napakahirap ng Pranses kaya't umiyak ako. Pero ngayon, nag-aaral ako habang tumatawa. Naging seryoso ang mukha ng presidente. Gaano na kayo katagal nag-aral? 2 buwan po. 2 buwan at nakasulat na kayo ng ganito. Lumabas si Cheik. Ginoong Presidente,
Tingnan niyo ng personal kung gaano kabilis matuto ang mga bata. Nagsimula ang isang live demonstration. Tinawag ang isang bata na hindi pa nakakita ng sulat wika upang turuan. Ito ang vowel A, ang tunog na lumalabas kapag binuka natin ang bibig. Pagkalipas ng 15 minuto, nang makita ng presidente na naisulat ng bata ang sarili niyang pangalan, siya ay nagulat. Paano nangyari iyon? Lumabas ako sa harap at nagpaliwanag. Ginoong Presidente, ang sulat wika ay isang scientific writing system na dinisenyo upang madaling matutunan ng sinuman. Ito ang tool na kailangan ng aming mga anak. Nagtanong ang Presidente. Ikaw ba, si Dr. Sophie Mbenga? Narinig ko na isa kang traitor ng Paris. Hindi po ako traitor. Naghahanap lang po ako ng daan para sa aming mga anak. Biglang nagtipon ng lakas ng loob si Isato at sinabi, Ginoong Presidente, maaari po ba naming ipakita ang bookkeeping namin? Nang makita ng Presidente ang bookkeeping ng Women's Cooperative na nakasulat sa sulat wika, nagulat na naman siya. Kayo mismo ang gumawa ng bookkeeping? Opo. Hindi na po kami naloloko dahil isinusulat namin ang lahat. Tinitigan ng Presidente ang book ng matagal at biglang nagtanong, kung ganoon, kaya bang isulat ng sulat wika ang Pranses? Opo, siyempre po. Isinulat ko agad-agad. Bonjour, Monsieur Presidin. Kamangha-mangha. Kaya talaga nitong palitan ang lahat ng tunog. Pagkatapos ng pagbisita, nagbigay ng speech ang Presidente sa Village Hall. Ngayon, gulat na gulat ako. Ang hindi namin nagawa sa loob ng 60 taon, nagawa ninyo sa loob lamang ng ilang buwan. Tahimik ang lahat. Naniwala ako na ang edukasyon sa Pranses ang tanging daan, pero nagkamali ako. Ang layunin ng edukasyon ay ipamahagi ang kaalaman, hindi ipataw ang isang wika. Huminto ang Presidente at nagpahayag. Isa sa alang-alang ng gobyerno ang pagtuturo gamit ang sulat wika sa buong bansa. Bawat mamamayan ng Senegal ay may karapatang mag-aral gamit ang sarili nilang wika, nagpalakpakan ng malakas. Nagyakapan ang mga babae at umiyak, ngunit nagdagdag din ang Presidente ng maingat. Siyempre, magkakaroon ng matinding pagtutol mula sa Pransiya at sa mga lumang kapangyarihan sa bansa, ngunit kailangan ang pagbabago. Bago umalis, tahimik na sabi ng Presidente sa akin, Dr. Mbenga, binuksan mo na ang Pandora's Box. Hindi na tayo makakabalik. Hindi po ako nagsisisi. Ginoong Presidente, ako rin. Kung ito ang tamang daan, kailangan nating tahakin ng magkasama. Pagkaalis ng Presidente, nagdagsaan ang media. Talaga bang sinusuportahan ng Presidente ang pagtuturo gamit ang sulat wika? Ito ba ang bagong solusyon sa illiteracy? Sa isang gabi, ang aming nayon ay naging center of attention ng buong bansa. Kinabukasan, nagsimula ang pagtutol tulad ng inaasahan, naglabas ng isang urgent communique ang French Embassy. Hindi kami tatanggap ng anumang pagtatangka na sirain ang espesyal na relasyon sa pagitan ng Senegal at Pransiya. Ang mga Francophone elite sa bansa ay nag-alsa. Ang Presidente ay nagpapasakop sa populism. Sisirain niya ang pagkakakilanlan ng Africa gamit ang isang Asian script. Ang reaksyon ng mga tao ay iba naman. Ang mga kahilingan ay dumating mula sa ibang mga lokalidad, magpadala ng mga guro ng sulat wika sa nayon namin. Gusto naming mag-aral ang aming mga anak, lalo na sa mga rural area at slum. Napakalakas ng wave ng suporta. May tumawag mula sa Presidential Palace. Dr. Mbenga, gusto kang makita ng Presidente upang talakayin ang konkretong plano. Umalis ako, patungong kabisera habang malakas ang tibok ng puso. Ang maliit na apoy na nagsimula sa isang maliit na nayon ay naghahanda ng kumalat sa buong bansa. Ngunit ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lang. Nagsimula ang pulong sa Presidential Palace sa gitna ng tensiyon. Kasama rito ang Minister of Education, Minister of Culture, at ang Minister in charge of Francophonie. Dr. Mbenga, alam mo ba kung gaano kalaki ang consequence ng iyong sinimulan? Malamig na tanong ni Education Minister Ndiaye. Ang pag-aaral ba ng mga bata ay isang malaking problema? Hindi iyon ang problema. Ito ay sa relasyon sa Pransiya. Ang education system na binuo sa loob ng 60 taon ay gumuguho. Ipinakita ni Minister Dayo na in charge ng Francophonie ang isang dokumento. Ito ang opisyal na komunike mula sa gobyerno ng Pransiya.
Kung opisyal nating ipatupad ang sulat wika sa pagtuturo, isuspend nila ang educational aid na 500 milyong euro bawat taon. 500 milyong euro na 30% ng education budget ng Senegal. Hindi lang iyan, dagdag pa ni Ndiaye. Nagbanta ang mga university sa Pransiya na tatanggihan nilang tanggapin ang mga estudyante mula sa Senegal. Ibig sabihin, sarado na ang daan para sa overseas study. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot. Nagsalita ang presidente. Kahit ganoon, ang katotohanan na 70% ng ating mamamayan ay walang muwang ay hindi nagbabago. Dr. Mbenga, ang method mo ba talaga ay isang solusyon? Ginoong presidente, sa loob ng 3 buwan, ang mga bata ay magkakaroon ng basic reading and writing skills. Kung Pranses ang gagamitin, aabot ito sa 3 taon. Pero isolate tayo sa international community, nag-aalala na sabi ni Dayaw. Biglang nagsalita si Culture Minister Silla na tahimik lang. Teka muna, bakit kailangan nating bigyan ng masyadong pansin ang saloobin ng Pransiya? May independence na tayo ng mahigit 60 taon. Sila, kailangan nating tingnan ang katotohanan, pinagsabihan ni Diaw. Katotohanan? Ang katotohanan ay ang karamihan sa populasyon natin ay hindi marunong magbasa at magsulat. Iyan ang katotohanan. Itinaas ng presidente ang kanyang kamay upang pigilan. Kung ganoon, magsimula tayo sa isang pilot project. Subukan nating magturo gamit ang sulat wika sa ilang area at tingnan ang resulta. Ngunit agad-agad, dumating ang pressure mula sa Pransiya. Kinabukasan, nagpahayag ang mga French company na isa sa alang-alang nila ang kanilang investment sa Senegal. Itinaas ng mga French bank ang interest rate ng loan. Ang media ay nahati rin sa 2 panig. Le Soleil ay headline, bawiin ang national pride. L'Observateur ay headline, mapanganib na. Experiment ang magdadala sa bansa sa disaster. Pagkalipas ng 1 linggo, may mas malaking bagay ang nangyari. Ang Senegal ay i-exclude sa Francophonie Leaders Summit sa West Africa. Ang isang bansa na nag-iisip na gamitin ang sulat wika bilang opisyal na script ay hindi karapat-dapat na maging miyembro ng Francophonie. Iyan ay isang direktang babala mula sa presidente ng Pransiya. Sa bansa, naging mas matindi ang pagtutol. 10 guro ng Pranses ang nagprotesta sa kalye. Huwag ninyong nakawin ang trabaho namin. Ang sulat wika ay cultural imperialism. Ang ilang radical na protester ay sinunog ang aking figure kasama ang mga sign na nakasulat, Sophie, ang traitor. Ngunit dumating ang tulong mula sa hindi inaasahang lugar. Ang mga Minister of Education mula sa Mali, Burkina Faso at Niger ay bumisita sa Senegal. Interesado rin kami sa pagtuturo gamit ang sulat wika. Hindi ba kayo natatakot sa pressure mula sa Pransiya? Hinarap namin iyan araw-araw. Ang Pranses ay hindi nag-unite sa amin, kundi tool ito upang i-exclude ang karamihan sa mga tao. Panahon na para magbago, napaka-impressive na sabi ng Minister ng Mali. Ang pahayag ng suporta mula sa mga bansang ito ay isang malaking encouragement at may isa pang pagbabago. Ang World Bank at UNESCO ay nagsimulang magpakita ng interes. Kung ang literacy project gamit ang sulat wika ay mapatunayang epektibo, handa kaming sumuporta. Ang daloy ng international aid na nakahilig sa Pransiya ay nagsimulang magbago ng direksyon. Sa gitna ng sitwasyon, isang mahalagang pangyayari ang naganap. Isang grupo ng mga kabataan na nagtatrabaho sa isang malaking French company ang i-fired ng maramihan dahil lang sa kanilang suporta sa pagtuturo gamit ang sulat wika. Ang balitang ito ay nagpagalit sa mga tao at nagpalabas sa kanila sa kalye. Gusto namin ng tunay na kasarinlan, kalayaan sa pag-aaral gamit ang wika namin. Sa gitna ng mga protester, nakakagulat na mayroong maraming estudyante ang mga elite na tinuruan sa Pranses. Si Ali, isang medical student, ay kumuha ng microphone. Nag-aral ako ng medicine sa Pranses, pero karamihan sa mga pasyente ko ay hindi nakakaintindi ng Pranses. Anong silbi ng isang doktor na hindi makakausap ang kanyang pasyente? Si Awa, isang law student, ay sumigaw din. Ang law code ay nakasulat sa Pranses, pero hindi ito mabasa ng mga tao. Ito ba ang hustisya? Ang partisipasyon ng elite na henerasyon ay nagpabago sa sitwasyon.
Naglabas ang presidente ng isang urgent announcement sa buong bansa. Mga kababayan, tayo ay nakatayo sa isang crossroad, piliin ang madaling daan o ang tamang daan. Huminto siya at nagpatuloy. Hindi ko malilimutan ang mga mata ng mga bata sa Tivaouane nang una silang magsulat gamit ang sulat wika. Iyan ang kinabukasan natin, kaya't ipinapahayag ng gobyerno ang edukasyon sa mother tongue gamit ang sulat wika ay magiging opisyal na polisiya. Ipagpapatuloy pa rin namin ang pagtuturo ng Pranses, ngunit patitibayin muna namin ang literacy sa mother tongue. Iyan ay isang historic declaration. Agad-agad sinuspend ng Pransiya ang lahat ng aid, ngunit hindi umatras ang presidente. Maaari tayong maging mahirap, ngunit magiging malaya tayong bansa. Mas mabuti pang maging enlightened sa kahirapan kaysa yumaman na nakalubog sa kadiliman. Kinagabihan, nakatanggap ako ng tawag mula sa Presidential Palace, Dr. Mbenga. Ngayon na ang tunay na simula. Hinihiling ko na ihanda mo ang pagtuturo ng sulat wika sa buong bansa. Sumagot ako ng nanginginigang boses. Ihahanada ko po. Pagkababa ko ng telepono, tumingin ako sa labas ng bintana. Kumikislap ang mga ilaw ng Dakar. Ang apoy na nagsimula sa isang maliit na nayon ay naghahanda ng magbigay liwanag sa buong bansa. Kahit napakalaki ng pressure mula sa Pransiya, mas matindi ang aming determinasyon. Nang putulin ng Pransiya ang aid, nahulog ang Senegal sa malubhang krisis pinansyal. Nabawasan ng 30% ang education budget, ngunit dumating ang tulong mula sa hindi inaasahang lugar. Isang umaga, may tumawag mula sa Philippine Embassy. Dr. Mbenga, gusto kang makita agad ng gobyerno ng Pilipinas. Nang dumating ako sa embassy, maraming hindi pamilyar na tao ang naghihintay. Mga opisyal mula sa Department of Education, Department of Foreign Affairs, at nakakagulat, mga leader mula sa malalaking korporasyon. Hello, ako si Mayumi Cruz, Director ng African Cooperation Bureau, DepEd Pilipinas. Mayumi Cruz. Pamilyar ang pangalan, tulad ni Prop. Maria Luna de la Cruz na nakilala ko sa Singapore. Paumanhin, kilala niyo ba si Prop de la Cruz? Ngumiti si Mayumi Cruz. Siya ang nanay ko. Marami siyang naikukuwento tungkol sa kuwento sa Senegal. Iyan ay isang kamangha-manghang coincidence. Nagdesisyon ang gobyerno ng Pilipinas na magbigay ng full support sa Sulat Wika Project sa Senegal. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Talaga po? Bakit? Bakit niyo kami tutulungan? Nagpaliwanag ang isang opisyal mula sa DFA. Ang Sulat Wika ay hindi lang pag-aari ng mga Filipino, kundi isa rin itong UNESCO World Memory Heritage. Kung ang Sulat Wika, na isang common asset ng sangkatauhan, ay makakatulong na i-eradicate ang illiteracy sa Africa, iyan ay isang paraan din upang ipagpatuloy ang espiritu ng aming mga ninuno. Biglang lumabas ang isang leader mula sa SM Investments. Magbibigay kami ng 100 tablet para sa pag-aaral ng Sulat Wika. Ito ay isang espesyal na version na kayang gumana kahit walang kuryente at internet. Dagdag pa ng isang leader mula sa Globe Telecom. Magbibigay kami ng solar-powered charging system para maabot ng digital education ang lahat ng sulok ng Africa. Ayala, San Miguel Corp, at iba pang malalaking korporasyon ng Pilipinas ay sabay-sabay na nangako ng suporta. Ngunit ang pinaka-impressive ay isang tech company. Magbibigay kami ng libreng AI translation system na binuo namin. Kaya nitong i-transcribe at i-translate ang lahat ng wika ng Senegal tulad ng Wolof, Fula sa Sulat Wika. Tumulo ang luha ko. Tinalikuran kami ng Pransiya, ngunit ang Pilipinas ay nagbigay ng kamay upang tumulong. Bakit? Bakit nyo kami tutulungan ng ganito? Mayumang sabi ni Mayumi Cruz. Ang Pilipinas ay nagkaroon din ng illiteracy rate na umabot sa 95%. Ngunit dahil sa Sulat Wika, kaya naming i-develop ang edukasyon ng mabilis. Gusto naming ibahagi ang karanasang iyon. Pagkalipas ng isang linggo, dumating ang 100 volunteer teacher mula sa University of the Philippines. Naalala ko ang interview ng isang guro bago umalis sa NAIA. Ang titik na nilikha ng aming mga ninuno mahigit 300 taon na ang nakalipas ay gagamitin ngayon sa Africa. Sobrang naantig ako. Ito ang tunay na Pilipinas, tama? Ang mga guro na Filipino ay dumating sa Senegal at agad-agad na ipinamahagi sa mga lokalidad.
Sa kanila, ang pinaka-enthusiastic ay si Guro Bining, isang retiree teacher. Kahit 65 taong gulang na, nag-volunteer pa rin siya. Nagturo ako ng Filipino sa Pilipinas sa loob ng 40 taon. Ngayon, gusto kong dalhin ang titik ng aming bansa sa mundo. Si Guro Bining ay may espesyal na kakayahan sa pagtuturo sa mga matatanda. Ang sulat wika ay madaling matutunan kahit matanda na dahil ganoon ang paglikha ng aming mga ninuno. Ang dedikasyon ng mga guro na Filipino ay nagbigay ng malaking impression sa mga lokal na tao. Kahit pagod, kahit mainit ang panahon, kahit may language barrier, hinding-hindi sila sumuko. Ang kuwento ni Guro Chinchin, isang batang guro, ay kumalat. Nagkasakit siya ng malaria at naospital, ngunit gumawa pa rin siya ng teaching aids sa hospital bed. Kailangan kong tuparin ang pangako ko sa mga bata. Bukas, may appointment kami para mag-aral ng bagong titik. Sa pagkakita sa mga larawang iyon, nagbago ang mga taga-Senegal, talagang gusto kaming tulungan ng mga Filipino. Hindi tulad ng mga Pranses, iginagalang nila kami. Ang suporta mula sa mga Philippine company ay napaka-concrete din. Ang mga bata ay nag-aaral ng sulat wika gamit ang tablet ng SM, parang naglalaro ng game. May isang app na kapag binigkas nila ang O, lalabas ang isang bilog. Kapag binigkas ang A, lalabas ang isang tuwid na linya. Ang mga bata sa malalayong nayon ay naglaro ng masaya. Wow! Lumabas ang titik na sinulat ko sa screen. Ang Philippine National Bank ay nagbigay ng isang mas kamangha-manghang suporta. Lumikha sila ng mga savings book na nakasulat sa sulat wika. Ngayon, kaya na ninyong makipag-transaction sa bank dahil marunong na kayong magsulat ng sulat wika. Ang mga taong dating walang muwang ay nagkaroon ng sarili nilang savings book sa unang pagkakataon. Ang isang telecom company ay nag-develop ng isang messaging app na nakasulat sa sulat wika na tinatawag na Philien. Ang mga tao ay maaaring magpadala ng text message sa Wolof na nakasulat sa sulat wika. Sa isang iglap, lumampas na sa 1,000,000 ang download. Na-text ko na si Mama. Nabasa rin ni Lola ang message. Ang komunikasyon sa pagitan ng mga pamilya ay tumaas ng malaki. Ang suporta mula sa gobyerno ng Pilipinas ay napaka-systematic din. Ang mga sentro ng kalinangan, wika at titik ay sabay-sabay na binuksan sa 10 syudad. Sa opening ceremony, dumalo mismo ang Secretary of Education ng Pilipinas. Ang sulat wika ay pag-aari ng human civilization. Ngayon, ibabahagi namin ang asset na iyon sa mga taga-Senegal. Ang pinaka-impressive na sandali ay ang pagbisita ng Presidente ng Pilipinas sa Senegal. Ang mga bata ay sumalubong sa airport na may hawak na mga sign na nakasulat sa sulat wika. Maligayang pagdating, Pangulo ng Pilipinas. Salamat sa sulat wika. Niyakap ng Presidente ng Pilipinas ang bawat bata at pinunasan ang luha. Kung nakikita ito ng aming mga ninuno at mga ama ng bayan, tiyak na matutuwa sila. Sa summit, nagbigay ng isang kamangha-manghang proposal ang Presidente ng Pilipinas. Sa susunod na 10 taon, susuportahan namin ang edukasyon ng sulat wika. 100 milyong dolyar bawat taon, walang kondisyon. Basta't ang mga bata ay masayang nag-aaral, sobrang naantigang Presidente ng Senegal. Naghari sa amin ang Pransiya sa loob ng 60 taon, ngunit tinulungan kami ng Pilipinas na maging malaya sa loob lamang ng 1 taon. Ang Cooperation Agreement sa edukasyon ng sulat wika na pinirmahan ng 2 leader ay naging isang historic document. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kaluluwa ng mga tao. Ang mga salita ni Isatu, ang inang tindera sa palengke, nang makita niya ang Philippine Ambassador ay napaka-impressive. Ang dinala ng Pilipinas ay hindi pera o machine, kundi pag-asa. Sa suporta mula sa Pilipinas, ang edukasyon ng sulat wika sa Senegal ay tila lumipad. Sa loob ng 6 na buwan, mahigit 5 milyong tao ang nag-aral. Sa loob ng 1 taon, 3 milyong tao ang marunong ng magbasa at magsulat gamit ang sulat wika. Maging ang French media ay kailangang umamin. Ang Le Monde ay nag-headline, Himala sa Aprika, Nilika ng Pilipinas. Ang Le Figaro ay nag-headline, Ang pangarap ni Alexandre de Rhodes ay natupad sa Aprika pagkatapos ng 300 taon. Minsan, naiisip ko,
Kung wala ang tulong ng Pilipinas, anong mangyayari? Siguro, nagpasakop na kami sa pressure ng Pransiya. Ngunit ang Pilipinas ay nagbigay sa amin ng lakas ng loob na ang isang maliit na bansa ay kayaring gumawa ng magagandang bagay, na ang isang titik ay kayaring magpabago sa mundo. At ipinakita nila na ang tunay na tulong ay hindi dominasyon, kundi magkasamang pag-unlad. Ang balita ng tagumpay ng Senegal ay nagpagulo sa buong West Africa. Ang unang bansang nag-respond ay ang kalapit na Mali. Si Minister of Education Keita ng Mali ay personal na pumunta sa Dakar. Gusto rin naming ipatupad ang sulat wika. Hindi ka pani-paniwala na nakahanap na kayo ng paraan upang isulat ang Bambara. Dinala ko siya sa Tivaouane. Si Minister Keita, pagkatapos niyang panoorin ang isang klase ng sulat wika, ay nagulat. 1 oras lang at naisulat na ng mga bata ang kanilang pangalan. Si Fatoumata, isang 10 taong gulang na batang babae, ay nagsulat ng isang tula sa Bambara sa Pisara na inihanda niya para sa bisita mula sa Mali. Anbor Mali, Anbikano. Tumulo ang luha sa mukha ni Minister Keita. Wika namin. May script na ang wika namin. Pagkalipas ng 1 linggo, nag-unanimous na approve ng Mali Parliament ang paggamit ng sulat wika. Wala kaming pakialam sa sinabi ng Pransiya. Mas mahalaga ang kinabukasan ng aming mga anak. Ang Burkina Faso ay sumunod din. Ang bansang ito ay mas enthusiastic pa. Isang malaking sulat wika education center ang itinayo sa Kabisera o Ouagadougou. Nang dumalo ako sa opening ceremony, nasaksihan ko ang isang kamangha-manghang tanawin. Mahigit 1,000 tao ang nagtipon at sabay-sabay na nagsulat ng national anthem gamit ang sulat wika. Motherland or death, we shall overcome. Umiyak ang lahat nang makita ang national anthem na nakasulat sa sarili nilang mother tongue. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 60 taon ng kasarinlan na naisulat namin ang national anthem sa sarili naming wika. Ang pagbabago sa Ghana ay mas kamangha-mangha pa. Kahit na ang Ghana ay isang bansang nagsasalita ng Ingles, 70% ng populasyon ang gumagamit ng wikang Twi. Ang presidente ng Ghana ay personal na nagpahayag. Mahalaga rin ang Ingles, ngunit una sa lahat, kailangan nating magkaroon ng kakayahang magbasa at magsulat sa sarili nating wika. Ang sulat wika ang magiging bridge para sa atin. Sa loob ng 6 na buwan, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Sa African Union Minister of Education Conference, isang historic decision ang ginawa. Kinilala ang sulat wika bilang opisyal na script upang i-transcribe ang mga katutubong wika sa Aprika sa 54 na member states. 35 bansa ang sumang-ayon. Kahit tumutol ang Pransiya at ilang Arab country, hindi nila ito kayang labanan. Ang Arabic script ay kayaring gawin. Bakit kailangang gumamit ng Asian script? Tumutol ang Egyptian representative. Biglang tumayo ang Rwandan representative. Gusto namin ng isang writing system na kami mismo ang pumili, hindi isang sistema na ipinataw noong panahon ng kolonya. Walang pumilit sa amin na gamitin ang sulat wika, kami mismo ang pumili nito. Malakas ang palakpakan, sumali rin ang Nigeria. Nang kumilos ang giant na may 200 milyong tao, nagbago ng husto ang situation. Sa Nigeria, nagkaroon sila ng isang unique approach. Nag-develop sila ng sulat wika writing system para sa mga pangunahing wika tulad ng Hausa, Yoruba at Igbo. Isang titik, 300 wika. Iyan ang slogan ng Nigerian Ministry of Education. Ang pagbabago na naganap sa slum ng Lagos ay lalo na impressive. Ang mga bata na dati ay namumulot lang ng basura para ibenta ay nagsimulang mag-aral ng sulat wika. Ang kwento ni Emmanuel, 12 taong gulang, ay inilathala sa international media. Kaya ko na ngayong isulat ang mga pangarap ko. Gusto kong maging doktor. Nang ilabas ang diary ni Emmanuel na nakasulat sa sulat wika, nagulat ang buong mundo. Ngayon, namumulot pa rin ako ng basura tulad ng dati. Pero iba na ngayon dahil marunong na akong magsulat. Darating ang araw na babasahin ko ang diary na ito at ngingiti. Sigurado iyon. Ang partisipasyon ng South Africa ay isang mahalagang blow. Nang kumilos ang pinakamalaking ekonomiya ng Africa, ang buong kontinente ay tumingin. Kami ay isang bansang may 10 opisyal na wika. Ang sulat wika, ang tool upang gawing pantay ang lahat ng wika. Ang mga wikang Bantu, Xhosa, Zulu,
Lahat ay nagsimulang isulat gamit ang sulat wika. Lalo na impressive ang unang African Sulat Wika Literary Award. Nakakagulat na mayroong mahigit 500 submission. Ang nagwaging first prize ay isang tula ni Aminata, isang batang babae mula sa Mali na may pamagat na Sa Ilalim ng Puno ng Baobab. Sa ilalim ng puno ng baobab, ang mga kwentong ikinuwento ay hindi na malilimutan dahil naisulat na gamit ang sulat wika. Kahit humihip ang hangin, kahit umulan, nandito pa rin ang titik ko. Ang aming kuwento ay magiging walang hanggan. Sa awarding ceremony, ang speech ni Aminata ay naalala. Hindi kayang isulat ng Pranses ang kuwento ng lola ko, pero kaya ng sulat wika na ipahayag maging ang boses niya. Ang World Health Organization report ay nakakagulat din. Ang health index sa mga area na nag-apply ng sulat wika education ay bumuti ng husto. Dahil kaya nang basahin ng mga tao ang instruction ng gamot at hygiene rules, ang illiteracy eradication ay nakatulong din upang bumuti ang kalusugan. Napakalaki rin ng economic impact. Ang World Bank report ay nagsabi na sa loob ng 1 taon pagkatapos mag-apply ng sulat wika, ang GDP sa mga area na iyon ay tumaas ng average na 5%. Ang illiteracy eradication ay economic growth. Nang personal na bisitahin ni Bill Gates ang Senegal, nagdulot ito ng isang shockwave. Ang hindi nagawa ng Microsoft sa loob ng 20 taon, nagawa ng sulat wika sa loob ng 2 taon. Ito ang tunay na innovation. Agad-agad siyang nangako ng $1 bilyong na suporta. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang pride ng mga tao. Hindi na sila mga walang muwang, kundi mga proud citizen na marunong magbasa at magsulat. Ang mga salita ni Lola Toumani, 80 taong gulang, ay nagpakita ng lahat. Buong buhay ko, umasa ako sa iba. Ngayon, kaya ko nang gawin ang lahat ng mag-isa, parang na-reborn ako sa pagtanda. Sa loob ng 2 taon, 15 bansa sa Africa, 12 milyong tao, ay marunong nang magbasa at magsulat gamit ang sulat wika. Tinawag ng UNESCO ang phenomenon na ito bilang ang pinakadakilang revolusyon sa edukasyon ng ika-21 siglo. Maging ang Le Monde ng Pransiya ay kailangang umamin. Ang hindi nagawa ng Pransiya sa loob ng 60 taon, nagawa ng maliit na titik ng Pilipinas. Panahon na upang tanggapin. Nakahanap na ang Africa ng sarili nitong daan. Minsan, bumabalik ako upang bisitahin ang Tivaouane, sa silid-aralan kung saan kami nagsimulang magturo ng sulat wika sa unang pagkakataon. Ngayon, ang mga bata ay nag-aaral gamit ang tablet. Ang pisara ay puno pa rin ng sulat wika at ang mga mata ng mga bata ay mas nagniningning. Sir, nagsusulat na po ako ng aklat ngayon. Ipinagmamalaki ni Pape habang ipinapakita ang draft. Ito ang kwento ng aming nayon simula noong nakilala namin ang sulat wika. Ito ang kinabukasan na pinangarap namin, ang paghahanap ng Aprika sa sarili nitong boses, at ang simula nito ay ang maliliit na bilog at tuwid na linya ng sulat wika. Sa wakas, dumating din ang araw na iyon. Ang araw na kailangan kong magsalita sa United Nations General Assembly sa New York, UN Headquarters. Nang tumayo ako sa harap ng mga representative ng 193 bansa, nanginginig ang aking mga paa, ngunit sa likod ko ay may mga taong mas espesyal, ang mga bata mula sa Tivaouane. Ngayon, hindi ako naparito bilang isang linguist, kundi bilang isang saksi ng isang himala. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong session hall. 3 taon na ang nakalipas, ang nagsimula sa 20 bata sa isang maliit na nayon sa Senegal ay nagpabago ngayon sa buhay ng 100 milyong tao. Sa screen, lumabas ang mga istatistika. 15 bansa ang nag-apply ng sulat wika education, 100 milyong tao ang may basic reading and writing skills. Ang illiteracy rate ay bumaba mula 70% hanggang 25%. Ang female literacy rate ay tumaas ng 300%. Ngunit ang mga numero ay hindi kayang ipaliwanag ang lahat, kaya't may inihanda ako. Ngayon, pakinggan ninyo mismo ang boses mula sa mga buhay na nagbago dahil sa sulat wika. Ang unang nagsalita ay si Asha, 14 taong gulang na ngayon. Tumayo si Asha sa harap ng microphone. Ang batang lalaking mahiyain 3 taon na ang nakalipas ay tila dignified na ngayon. Magandang umaga, sabi ni Asha sa Filipino, at nagpatuloy sa Ingles.
3 taon na ang nakalipas, hindi ko man lang maisulat ang pangalan ko pero binago ng sulat wika ang lahat. Itinaas ni Asha ang isang tablet. Sa screen ay ang diary na nakasulat sa sulat wika. Ito ang diary na sinulat ko. Sinulat ko ang kwento ng pamilya ko mula sa Civil War sa Uganda. Ngayon, gusto kong maging isang writer, gusto kong iparating ang aming sakit at pag-asa sa mundo. Tahimik ang buong session hall. Binasa ni Asha ang huling pangungusap na nakasulat sa sulat wika. Ang kinabukasan ay pag-aari ng mga marunong magsulat. Ngayon, kaya na rin naming isulat ang sarili naming kinabukasan. Malakas ang palakpakan. Ang ilang delegate ay nagpunas ng luha. Ang pangalawang nagsalita ay si Isatou mula sa Mali, na naging isang matagumpay na entrepreneur ngayon. Nagsimula akong mag-aral ng sulat wika sa edad na 45. Mula sa isang tindera ng gulay na walang muwang, ipinakita ni Isatou ang kanyang bookkeeping. Nang magsimula akong gumawa ng bookkeeping gamit ang sulat wika, umunlad ang business. Ngayon, ako ang may-ari ng isang wholesale company ng agricultural products na may 100 empleyado. Ang sumunod niyang sinabi ay nagpaiyak sa lahat. Ang pinakamasayang bagay ay ang maging isang proud mother ng anak ko. Ngayon, kaya ko na siyang tulungan sa homework niya. Ang pangatlo ay isang espesyal na video. Ang mga bata mula sa Senegal, Mali, Burkina Faso, Nigeria 15 bansa ay sabay-sabay na lumabas. Nag-connect sa video, bawat bata ay may hawak na isang piraso ng papel na nakasulat sa sulat wika. Kami ay Senegal, kami ay Mali, kami ay Burkina Faso, kami ay Nigeria, kami ay Ghana. Pagkatapos, sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng bata. Marunong na kaming magbasa at magsulat. Salamat sulat wika. Salamat Pilipinas. Biglang may hikbi mula sa hanay ng mga Philippine delegate. Yumuko ang Philippine ambassador at umiyak. Ipinagpatuloy ko ang aking speech. Hindi lang ito tungkol sa pagtuturo ng titik, ito ay tungkol sa pagbabalik ng dignidad ng tao. Sa screen, lumabas ang isang bagong larawan. Encyclopedia, medical textbook, ang unang African thesis na nakasulat sa sulat wika. Ngayon, kayanan ng Aprika na lumikha ng mga intellectual gamit ang sarili nitong wika, hindi na kailangan pang dumaan sa Pranses o Ingles. Biglang nagtaas ng kamay ang French delegate. Kinabahan ako, ngunit ang mga salitang lumabas ay nakakagulat. Sa ngalan ng Pransiya, humihingi ako ng tawad. Nagkamali kami. Ang wika ay dapat maging tool ng komunikasyon, hindi tool ng dominasyon. Tumayo ang French delegate at nakipagkamay sa Philippine delegate. Iyan ay isang historique, moment en réconciliation. Nagsalita rin ang US delegate. Suportahan ng United States ang sulat wika education sa Aprika ng $5 bilyong. Ito ang tunay na development aid. Sina, Hapon, European Union. Ang mga bansa ay sabay-sabay na nangako ng suporta. Ngunit ang impressive na sandali ay nandito. Tumayo ang UN Secretary General. Ngayon, nasaksihan natin ang kasaysayan. Ang isang maliit na titik ay nagpabago sa isang buong kontinente. Huminto siya at nagpahayag. Ipinapahayag ng United Nations, ang ika-19 ng Agosto ay itatalaga bilang Global Literacy Day upang gunitain ang karapatan ng buong sangkatauhan na makabasa at makasulat bilang pag-alala sa pagtatatag ng literacy movement sa Pilipinas. Malakas ang hiyawan. Nagyakapan ang Philippine delegation at umiyak. Ako mismo ay hindi ko mapigilan ang luha. Kung nakikita ito ng mga iskolar at mga ama ng bayan ng Pilipinas, siguro napakasaya nila. Pagkatapos kong matapos ang aking speech at bumaba mula sa podium, pumila ang mga delegate mula sa iba't ibang bansa. Pumunta kayo sa bansa namin. Gusto rin naming mag-aral ng sulat wika. Sabi ng Indian delegate, ang India ay may daan-daang wika. Ang sulat wika ba ay maaaring maging solusyon? Nagpakita rin ng interes ang Brazilian delegate. Gusto naming gamitin ang sulat wika upang i-preserve ang mga katutubong wika sa Amazon. Maging ang French delegate ay lumapit. Isinasaalang-alang namin ang pag-apply ng sulat wika sa edukasyon ng mother tongue para sa mga immigrant sa Pransiya. Nagsimulang magbigay ng pansin ang mundo sa sulat wika. Kinagabihan, sa digital billboard sa Times Square, New York, lumabas ang isang espesyal na linya. Sulat wika. Binabago ng titik ng Pilipinas ang mundo. Pagbalik ko sa hotel,
tumingin ako sa labas ng bintana. Sa gitna ng mga nagniningning na ilaw ng New York, ang pinaka-nagniningning ay ang mga ngiti ng mga bata. Tumunog ang telepono. Si Awa mula sa Tivawane. Kuya Sophie, nagawa natin. Hindi, ang mga bata ang gumawa niyan. Nagtitipon ang buong nayon, celebrate ng malaki. Sabi nila, sobrang proud sila sa iyo. Ngumiti ako at sumagot. Ako rin, proud sa ating lahat. Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ko ang maliwanag na buwan. Ang buwan na ito, tinitingnan din siguro ng mga bata sa Aprika. Ngunit ngayon, kaya na nilang tingnan ang buwan at magsulat ng tula gamit ang sarili nilang wika, gamit ang sulat wika. Epilog para sa mambabasa. At iyan ang kwento ni Dr. Sophie Mbenga. Mga minamahal, ano ang naramdaman ninyo sa testimony ni Dr. Sophie Mbenga na inyong narinig? Isang dakilang pagbabago na nag-ugat sa isang maliit na titik. Minsan, ang pinakasimpleng mga sagot ay siyang lumilikha ng pinakadakilang mga revolusyon. Ang katotohanan na ang sulat wika na ginagamit natin araw-araw ay naging pag-asa at kinabukasan ng isang tao sa kabilang bahagi ng mundo ay talagang kamangha-mangha, hindi ba? Kung naantig kayo ng kuwentong ito, share ito upang kumalat ang halaga ng sulat wika sa buong mundo at lumikha ng mga bagong himala. At huwag kalimutang like, follow at turn on ang notification bell. Ang bawat maliit na click ninyo ay pinagmumulan ng lakas upang maipahatid namin ang mas makabuluhang mga kwento. Maraming salamat sa panonood hanggang dito. Paalam at hanggang sa muli.